ay tagaluto ka. So, ititrain yun sila lahat, no, on hospitality and kahit culinary. At the same time, yung simpleng mga paglinis po ng ating mga accommodations in the future. So, we will do that in our association. So, ibig sabihin, marami tayong trabaho. Yan yon. Okay? Ha? But at least we're forming, no? We're forming. And so far, our association, both the officers and the board, we tried our best na lahat ng towns in Marinduque are well represented, no? Para po may focal person. But then our assignment nga po last meeting is to still get mga focal person talaga in every town. Para mas madali pa tayong mag-recruit ng members at madali tayong mapadami yung ating mga farms. So, yun. Next slide. May question po kayo? Naintindihan naman po natin lahat yung ating pinasok na responsibilidad. Ako po, game po talaga ako dito. Game tayo dito. Game tayo dito. Kahit mahirap to. At least, we survived, no? We have na our sec and then, magme-membership na tayo. And then, yung next na agenda dahil. So, membership. I will discuss the membership, no? So, since we are a non-profit organization by SEC, so SEC po, sa Security Exchange Commission tayo, kasi yun po yung strong accreditation by DOT. No, so ngayon, binigyan nila tayo ng form kung saan tayo ay magsasign na maging member. So, ibig sabihin, if you like to sign as member, based on our last meeting, nagsettle kami na every year, we have a 500 pesos membership fee. So in the future, siguro, tataas din yung membership fee natin pag marami na tayong income, di ba, sa ating mga sariling farms, no? So, but 500 pesos is very doable to pay. So, ngayon, saan mapupunta yung 500 pesos? Una, may babayaran kasi tayo sa SEC na registration. Pangalawa po, syempre ngayon, no, from the start, Agria is always hosting a meeting. Okay lang naman po. Mura lang naman magpa-snacks. Now, we can always host and sponsor you guys. But in the future, our goal really is to have our own office ba? Para pag may office yung association natin, lahat ng dumadaming farms in Marinduque may pinupuntahan. No? And for the meantime, ito nga po muna yung ating, kaya yung ating rehistro, kawit. Kasi pag i-check, saan ba yung office ng Farm Tourism Association? Yun sa Agria office. Yun yung office nila. So, temporarily, dito muna tayo. No, okay lang naman po talaga yun sa amin. No, but in the future, as the association goes bigger and bigger, magkakaroon din tayo ng ating sariling bahay at sariling headquarter ba? So, yun yung ating goal. So, dito ngayon, wala tong persahan, no? Kung sino yung gustong sumali, please write your name, yung nationality po ninyo, at saka yung address. And Tita Mita, and Tita Susan, pakisingit na rin pala yung phone number ninyo. And then, kasi techie tayo, meron tayong Facebook group, Messenger. So, kung hindi pa kayo dun sumali, gumawa na kayo ng Facebook account at sumali na kayo doon. Kasi nandun lahat ng updates natin, no? Na pupunta, mga meetings, communications, updates. So, sumali po kayo doon. Kasi masaya yung mga usapan doon. May mga usapang baboy, manok, gulay. So, sumali po kayo doon kasi masaya doon. So, dito tayo paikutin to mamaya, no? So, as you sign, kung mayroon kayong 500 pesos, magbayad na agad kay Tita Mita para hindi na namin kayo habulin. Mahal pa yung jeepney at tricycle, gasolina ng Dream Favors para magkakot at maghabol sa inyo. So, clear po ito? Okay. Yes. And then, if you like pala to invite members, no? Pero, wag nyo naman silang pwersahin. Kasi ayaw naman natin na we need to have quality members. Kasi ayoko yung association na natutunaw dahil yung mga miyembro ipasa na lahat yung trabaho sa officers. You know, at pangit din yun na ang dami-dami nga natin, pero 10% lang yung gumagana, 90% pasaway.
Naintindihan po natin, prangkahang usapan po ito. So, tapos yung 90%, yun pa yung magre-reklamo, oy, sana yung mga pera natin, mga ganun. Hindi nga kayo umattend ng meeting, kaya hindi nyo alam. No? Tapos sila pa yung maingay. So, mga lamok. Ayaw natin ng ganun. No? Pag sa meeting, okay, may paglabas, mga lamok tawag doon. So, dito po, this is our first association. So, we need to make this very successful. And at the same time po, pag mag-recruit kayo ng iba pang members na may farm, paki-explain din po sa kanila kung ano yung farm tourism. Kasi minsan, yun yung problema, no? Pag hindi na-explain sa kanila, doon nag-uumpisa yung problema. Ano bang sinalihan namin doon? Farm tourism, ano ba yun? Anong gagawin namin doon? Hindi nila alam. So, it's our obligation na umattend sa meeting na paintindihin din po sa kanila bago sila ipasign. Kasi baka yung 500 pesos na hinahabol natin, malaking bukol pa sa 500 pesos makukuha natin. So, we really need to be careful on who are the people we like to engage. And it's also a responsibility to orient them kung ano yung ating association. So, kung may kakilala kayo, sabihan nyo lang din sila. Next in the agenda, Dai. Next is taking of BOD. So, yon yung ating board of directors. Kasi, gumagana na tayo since March, no? President. May clarification. Yung ating monthly news. Monthly? May napag-usapan din tayo ng monthly news. Yung monthly dues. Every meeting. Wala pa tayong monthly dues. So, yun yung... Yung final natin is 100. May 100 pala. Tama. For every meeting. Saan yung last na... saan yung last na ano natin? Ito yung last na minutes. Wala pa dito For every meeting siya. Wala pa dito, no? Ito lang yung last natin na ulitin ko yung minutes natin last meeting, no? So, reading of minutes of previous meeting, articles, bylaws, vision, mission, and then, basahin ko pala yung vision, mission natin sa hindi pa sa first meeting. Oo, sa first meeting. Yan. Marinduque as a sustainable agricultural island province destination of the Philippines. So, yun yung ating vision, no? Yung i-review ko lang, yung ating mission, political, to engage in policy making towards farm tourism program development in the island of Marinduque. And then to channel government funding support to the development of farm tourism programs and projects in the island of Marinduque. So, kung may mga programa po regarding sa farm tourism, pwede tayong gumawa ng mga events doon regarding so that for better utilization of fund support of the government. And then, second, economic, to develop tour packages for farm tourism destination. So, ito yung sinasabi ko kanina po, na like everyday, ano yung mga tour packages, sinong farms yung bibisitahin, ano yung mga activities on those farms, magkano yung farms, diba? Kasi may mga bayad din yung mga farms na yon. And then B is to raise awareness among the populace specifically on the economic benefits of farm tourism. So yun nga po, kasi it will create a lot of livelihood talaga. Imagine kung ang farm mo nangangailangan ng tao, no, sa cooking, tao tagalinis ng mga rooms, sa farming. They said daw, one farm tourism site of, like for example, no, example natin, Costales Farm. Costales Farm now is like 8-hectare farm na sila, no? Pero yung employment na binibigay nila sa tao, they employ 120 people sa ganun kalaking farm. Kasi dami nilang activities. Meron silang restaurant, meron silang training, meron silang food processing. So, meron silang farming. Imagine, if one community, may 120 ka na mabibigyan ng trabaho sa barangay, isang malaking tulong po yun economically. Like sila Tita Hana, in Bagumbungan Bridge, cave. So, when we went there, ang sarap ng lobster nila. No, pumunta kayo doon kasi sarap ng lobster talaga nila at pansit. Imagine kung ma-develop yung site nila, not only caving, but yung mga kaong nila doon, ang mga papaya around,
they can actually provide a lot of jobs sa mga tao sa paligid. So same with our farms. Social, A, to uplift the lives of the farmers, and B, to create viable livelihood programs to farming communities. So ito naman, kasi syempre, di ba, yung showcase nga natin in farm tourism is food. So maraming farmers ngayon, they will be engaged na mainganyo talaga sila na magtanim kasi may susuplayan sila eh. No, hindi sumasakit talaga yung loob ko. Pag sumasakay ako ng Roro, kasama ko yung mga naka-plastic na mga gulay, ultimo kamatis galing pa ng Lucena. Ano ka ba, Marinduque, no? No, ultimo kalamansi galing ng Mindoro. Sorry ha, but kailangan ko talaga tong sabihin. Hi, Marinduque News. But totoo po ito, as in. Minsan kasama mo sa Roro, talong, kamatis, simpleng gulay, kamote, yun. Ang kamote last time, San Fernando, galing pa ng Balintawak ang kamote. Tinatanong ko yung may-ari ng Meghakot no, na may truck. Sabi ko, saan po galing yung mga gulay? Petchay, bok choy. Ay, saan po galing? Sa Balintawak po. Imagine, galing pa yun ng Bagyo, mga lahat-lahat, no? Kaya naman patubuin dito. Like yung mga gulay na yun, mayroon tayong sibuyaw na malamig, no? Na tumutubo naman yung mga yun. So, nakakalungkot. But then if there's farm tourism destinations, lahat ng farmers yan, bubungkalin nila yung lupa nila. Kasi may pinupuntahan eh, may nakikita sila. Technological, A, to conduct capacity building programs pertaining to farm tourism development. So ito yung sabi ko kanina, culinary training, mga housekeeping, hotel management, no, na mga trainings, gagawin, tour guiding, gagawin natin yun. Upgrade the technology of farmers towards sustainable agriculture. So, Agria is really committing towards that, no? Kaya may farm school kami, is to really to commit to train people on how to do sustainable agriculture. Sa environment naman, sa technological, meron tayong dinagdag na /educational. /educational dahil. Technological /educational. So, that's the educational component, no? Kasi nga ngayon, dumadami ngayon yung farm school din, no? In Marinduque at ang graduate ng mga farm school. So, it's really educating not just to be farmers, but maging entrepreneur talaga. Paano nila gawing negosyo yung pagsasaka sa Marinduque. Environment po, to develop farm tourism destination in 6 towns, municipalities around the island. Hindi lang dahil yung farm tourism na buo sa Buak, dito lang tayo sa Buak. Hindi po pwedeng ganon. Kaya, as I mentioned a while ago, we are strategically locating. Now we have officers and members in 6 towns, no, sa buong Marinduque. Ano talaga yun ng ating officers at saka board po, na ganun talaga yung gagawin. Na lahat ng town, mayroong representatives. Para walang naiiwanan. Kasi bawal yung iwanan sa Marinduque. Dapat nakakasali. Letter B, to protect and preserve the ecological system of the island province. Di po ba, parang Marinduque kasi so beautiful. I'm from Bacolod, no? I don't even vote here in Marinduque. But I love Marinduque so much. Pagdating ko dito, para siyang Jumanji. Diba? You enter the jungle. Kasi Marinduque, punong-puno talaga siya. Magandang-maganda, no? Kahit itapon mo yung buto ng kape galing sa tasa mo, tutubo pa sa lupa ng Marinduque. I was going around nung this week, nasa Torrijos kami, meron kaming soil test na instrument sa Agria, no? Tinutusok namin yan sa lupa. Tinitest namin yung soil pH, soil moisture, tapos nagsusoil test kami. Grabe yung Marinduque soil, very fertile. Yun, the pH is like from 5.5 to 7. Perfect for all crops. No? Ganon. Meron kami nun instrument, no? Na tinutusok mo lang sa lupa, nababasa niya agad kung gaan. pH is like yung acidity ng lupa na may measure. Yung Marinduque is perfect acidity. No? Grabe. So, kahit anong itanim mo dyan, pwede. And then, moisture is also very, very good. Kasi nakalutang tayo sa dagat, so it means our moisture is so preserved. No? So, kaya nating magbungkal at magtanim ng kahit ano. And then, of course, because of farm tourism, we provide ecological balance in the island. Kasi,
syempre maraming nagtatanim ngayon, nagiging green pa yung paligid. And at the same time, yung carbon footprints ba, imagine kung yung farm mo, nandito, yung farmers around mo, walang 1 kilometer supplying. So, hindi yung, syempre, nag-farm tourism at sa Marinduque, pero yung mga ingredients pala natin galing pa ng Baguio or galing pa ng kung saan-saang lugar. Binabarko pa. Hindi yun sustainable. So, ecological balance is happening kasi lahat nagbubungkal ng lupa, hindi lahat ng farms ngayon hindi bakante, it's more beautiful. And then legal, A is to create protocols for the accreditation of farm tourism destinations. So, yung protocols nga po na sinabi namin kanina, it's like, what would be the proper farm tourism entrance fee? Hindi pwedeng si ganito 500, ito 250, ito 50. Dapat meron tayong normal rate, no? At another protocol, yung mga jeepney nga po at tricycle, hindi pwedeng, di ba? Iba yung presyo ni jeepney ganito, iba yung presyo ni tricycle na ganito. And then baka sabihin nila parang airport naman yan ng Pilipinas. Pag sakay mo ng taxi hanggang Makati, 1.5 kasi foreigner ka. Pag mukha kang dugyot, 300 na lang po. Diba? Ang mga taxi driver, nagbabasa din ng tao. Kaya minsan nagmumukha akong dugyot, 300 pesos na lang. So, legal po ay to create rules and regulations for farm tourism associations and tour packages. No? So, yun yung ating mga gagawin. Next time, meron tayong mga next natin na meetings is triggered naman to creating that mga protocols. Yan. So, naintindihan po natin. So, yung kanina, yung comment ni President na 100 pesos, President, wala kasi siya sa minutes, pero salamat sa pag-remind. Ang saya nito. Okay, so iklaruhin ko lang po, ni-remind tayo ni President, 500 pesos annual fee for membership fee, and then 100 pesos monthly dues. Yun, 100 pesos monthly dues. Hindi naman po yata yun mabigat. No? Kasi kung 10 piso lang po, wala tayong patutunguhan. No? Magtipid-tipid muna kayo. Huwag kayong bumili ng Coke para maka 100 pesos tayo monthly dues. Naintindihan po natin yon. So, pakilagay nga dahil 100 pesos monthly dues. Every meeting ang bayad.